ang pagsunod kay Kristo may sakripisyo at merong hamon. At makikita natin dito, sa talatang yan, ay makikita natin na, dito natin makikita na hindi mo sinasayang ang iyong buhay kapag tayo ay sumusunod kay Kristo. Malaking hamon sa ating ito bilang mga tao na sabi yan, yung pag sinabi na itakwil yung sarili, pasanin ng krus, meron talagang mabigat na pasahanin. Kapag tayo, nakita natin, di ba sabi nga, pag nandito tayo ngayon, nakita nyo, nung tayo naging Christian at nandito tayo, hindi lang natin, hindi lang yung pagdalo yung mga iniintindi natin sa buhay. Amen? Kaya yung makikita natin na yung buhay natin ay napakahalaga. Sabi naman sa 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano ba ibig sabihin naghahangad na magligtas? Yung bang makikita natin kasi, merong mga tao kasi, tandaan nyo, hindi masabang. Katulad doon, may mga gumraduate. Di ba? Merong mga protective pagdating sa family. Hindi po masama yung mga bagay na yan. Kasi di ba gusto mo makagraduate, karoon ng sariling bahay, makamit yung mga pangarap. Ang problema lang dapat, wag lang dyan nakatuon. Dapat kasama rin yung Diyos sa buhay. Kaya nga sabi ni Christ, kapag na maghahangad ka, iligtas mo yung iyong buhay, yung mga pangarap mo, yung mga gusto mo sa buhay na marating. Tapos sabi ng Diyos, mawawalan ka nito kapag yan lang yung gagawin mo. Diba mawawalan ka? Kaya sabi niya, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kaya makita natin yung mga gumraduate, sabi ko nga, sila kahit nag-aaral, continue sila sa pagsaserve sa ating Panginoon. Di ba? Ito, pagdating sa 26, ito na yung sinabi ng Diyos. Sabi niya, next, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya yung buong daigdig. Makita niyo, gaano halimbawa, itinunoon mo na lang yung buhay mo para sa mga pangarap mo sa buhay. Itinuon mo na lang yung buhay mo na magkaroon ka ng maraming pera, lumago ang negosyo, magkaroon ka ng magandang antas sa buhay. Sabi niya, di ba, makamtan mo lahat. Sabi niya, ano ang maberito? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kasi yung buhay natin, yung soul natin, priceless ito eh. Di ba? Priceless ito, sabi niya, kahit ikaw yung pinakamayaman, hindi mo kayang bilhin yung langit. Hindi mo kayang bilhin na, Lord, pwede ba ibibigay ko lahat ng kinita ko, naka $1 trillion ako, mapunta lang ako sa langit? No. Kahit ibigay mo, sabi niya, di ba, ano mapapala na tao, makanpan niya, yung buong daigdig, term na ginamit dyan. Di ba, kaya makita natin, ang mahalaga kasi, Ellen, yung buhay. Mahalaga yung buhay kasi, kapag nando tayo sa langit, lahat ng mga bagay na pinagpagura natin, maiiwan lang lahat dito yan. Hindi natin kayang dalhin lahat sa langit, hindi natin madadala sa langit, hindi na natin kailangan yan. Hindi na natin kailangan yung mga bagay yan. Kaya nga sabi rito, di ba, ano ang may bibigay ng tao kapalit ng buhay na yan? Kaya dito, pagdating sa kaligtasan, pagdating doon sa pagpunta sa kalangitan, pantay-pantay ang tao. Yung pinakamahirap at pinakamayaman, pantay sa Diyos yan. Magkaiba lang sila sa estado ng buhay, pero pagdating sa kaligtasan, hindi pipiliin na ay ito, mayaman ito. Di ba? Talagang nagsikap to, grabe. Walang tulog, talagang ginawa niya yung lahat. Pero makita namin, hindi ka naman nagbigay ng panahon sa Diyos. Makita natin, isabi, ikaw yung mawawalan din. Mapapahamak tayo. Kaya dito makita natin, ito yung inintro ko lang na bakit kinakailangan natin huwag sayangin yung buhay ng tao. Amen. Kaya po ito sa buong buwan ng Agosto, ito po yung mga pag-uusapan natin. Amen. Next slide. Yan. Last Sunday, tinuro ni Kuya Glenn the meaning of life. Diba? Isa sa mga ginamit niyang talata. So, balik mo kuya. Balik mo muna ron. Yan. Gayon man ay hindi niyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumitaw at pagkatapos ay naglaho. Tandaan natin, binigyan lang tayo ng Diyos ng isang buhay. Diba? Tayo ay binigyan lang ng Panginoon ng isang buhay. Sino dalawa buhay rito? Wala, lahat tayo isa lang. Pero sabi dito, nakita nyo, kayo nga'y isang singaw lamang. Ano ibig sabihin? Ano ba yung singaw? Pag mayroong singaw, wala ka agad yan eh. Ganon yung buhay ng tao. Mabubuhay ka rito. Swerte pag umabot ka ng 100, di ba? Nakita natin si Tatang Johnny, 101 na yata ngayon.
Di ba? Johnny Enrile. Di ba makita natin, swerte makaabot ka ron. Pero pagkatapos doon, wala na yung tao. Kasi yung 100 years, kung itutumbas mo doon sa buhay sa susunod, walang katiting lang. Parang tuldok lang siya. Kaya sabi niya, singaw lang yan. Tayo rito, sandali lang yung panahon natin dito. Kaya dapat yung buhay na tinatahak natin dito, dapat wag nating sasayangin yan. Diba? Kaya nga, nakakalungkot na tayo lang yung mga nakakarinig ng ganitong bagay. Kaya nga gusto ko nga pag narinig natin doon, sana ibahagi natin doon sa iba na maintindihan nila mahalaga itong buhay na binigay sa atin ng Diyos, papahalagahan natin ito. Amen? Kasi minsan, iba yung pagpapahalaga eh. Ang pinaghahandaan, pag namatay, di ba, bibili na nung di ba? Bibili na nung, paano ito? Bibili na nung, paano ito? Doon sa Puninaria, bibili na, maghuhulog na sa St. Peter, tapos bibili na ng mga doon sa lilibingan nila. Yun lang yung pinaghahandaan. Okay naman, wala naman masama ron. Wala ko sinabi masama ron. Kaya lang, masigit mong pandaan yung pagpunta sa langit. Diba? Huwag lang yun yung paghahandaan natin. Kaya dito, yun po yung magandang bagay. Next, yan. Na-topic na natin yung the meaning of life, yung sinabi ni Glenn. Ngayon po, yung pag-uusapan natin, God is the author of life. Ang Diyos ang may akda ng ating buhay. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Pag sinabing may akda, siya yung nagtakda, siya yung sa mga sa tao. Di ba? Siya po yung siya yung gumawa, siya yung lumalang sa ating tao. Sabi nga po rito, di ba? Ang buhay ng tao ay natatanging mahalaga, makabuluhan, espesyal at sagrado. Paano natin malalaman iyon? Sapagkat ang kasulatan mula sa simula hanggang sa wakas ay naghahayag ng malalim na halaga ng binigay ng Diyos sa mga tao. Basahin natin yung talata. Sabi dyan, hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang likain ang daigdig na aming tinutukoy. Nakita nyo, ang mundong ito, ang anghel, mga po yan? Di ba? Espiritu yung mga yan. Pero sabi ng Panginoon, hindi niya ibinigay yung pamamahala doon sa mga anghel. Ibinigay niya sa tao. Kaya makita natin dito, yung pagpapahalaga na ibinibigay ng Diyos doon sa tao. Ang sabi pa sa verse 6, next slide, sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasaulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Amen. Kaya dito makikita natin, ganun kahalaga yung buhay ng tao. Diba? Ganun kahalaga yung buhay ng tao, kaya dapat hindi sinasayang. Ano pa? Ang sabi pa ng Genesis, nilalangan ng Diyos ang tao ay sa kanyang larawang, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Kaya dito makikita natin, nakita nyo yung pagpapahalaga ng Diyos, nung nilalang niya yung mga tao, kung ano yung wangis ng Diyos, inalagay niya rin doon sa tao. Mamaya ako nabibigyan ng focus yan kasi nandun sa puntos ko yung talatang yan. Amen? Kaya yun lang yung makikita natin dito. Kaya ngayon po, yung pag-title po ng ating pag-uusapan ay, ayan, Human Life is Precious. Diba? Ang buhay ng tao ay napakahalaga. Amen? Mahalaga ba ang buhay ng tao? Mahalaga ba yung buhay nyo? Mahalaga yan. Amen? Sa anong aspeto napakahalaga yung buhay ng tao? Amen. Alam nyo po, sabi nga po rito, amen, ito po yung, kinignan ko yung definition ng precious. Ang sabi dyan, of great value, yun ang definition ng precious, not to be wasted or treated carelessly. Kung ilalagay natin, human life is precious, human life is of great value. Diba? Yung buhay ng tao, sabi rito, grabe, yung malaking, may yung great, dakilang pagpapahalaga, yung malaking pagpapahalaga. Diba? Yung pagpapahalaga natin doon sa buhay natin. Ano pa? Not to be wasted. Huwag nating sayangin. Diba? Kaya maging makabuluhan yung buhay natin sa mundo. Ano pa? Treated carelessly. Dito kaya makikita natin, yung pag-treat natin carelessly. Kasi, minsan, yung binabanggit po natin dito, hindi lang sa aspeto ng spiritual, pati din sa aspeto ng physical. Amen. Mamaya talakayan natin. Ang sabi pa yung pangalawa, used to describe someone or something that is cherished and dear to one's heart. Amen. Yan makikita natin yung ibig sabihin ng precious. Amen. Ngayon po, ito po yung talata na gagamitin natin. Ayan. Doon sa human life is so precious, sabi diyan, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Next, sabi pa sa Genesis 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao, mula sa alabok,
hiningahan niya sa ilong at nagkaroon nito ang buhay. Amen. Sino po ngayon lang nakakaalam na ikaw ay galing sa alabok? Alam niyo ba yung alabok? Diba? Lupa dust yan lupa. Kaya nakita niyo kapag ang tao, pag namatay, ano nangyayari? Diba? Pag kinikremate, nakita niyo po, bumabalik tayo sa alabok. Diba? Ganun lang po tayo nun. Diba? Kaya tayo, nakita natin yung mga, kaya nakita nyo, kahit anong ganda mo, kahit anong gwapo mo, babalik ka sa alabok. Nakita mo, ilalagay ka lang doon sa lalagyanan ng ano. Diba? Makita natin, diba? Kaya ganun tayo Pero nakita nyo to, paano ba ginawa ng Diyos sa tao? Diba? Nung galing sa alabok, inugisan tayo, tapos hiningahan tayo. Nagkaroon tayo, diba? Wala tayong buhay no, pero nung hiningahan tayo ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay. Alam nyo, yung mga kwento, ano ba yung mga kwento-kwento ng araw? Nung araw ng bata ako, ay, di ba yung tungkol sa paglikha Kung natatandaan din yung mga may edad na rin, nasabi niya, nung nilikha daw kasi yung tao, parang niluto daw yan. Sino yung nakaalam ka, di ba? Nung niluto raw, di ba, yung mga negro, nasunog daw yun nung niluto ng Diyos. Tama ba yun? Yung mga kwento ng araw Siguro hindi na naabutan ng mga Gen Z ngayon. Ano ba kami? Mga boomers ba kami? Ay, Gen X kami, mga Gen X. Di ba? Doon sa mga Gen X kami, mga 1965. Di ba? Mga Gen X ay mga 1965 pa ba? Amen? Sabi nga po, ganun daw, yun yung mga kwento ng araw, kala ko totoo yun nung bata ako. Na nung niluto raw ng Diyos, di ba, paglikha ng tao, niluto raw, tapos yung nasa gitna tayo, medyo tama yung luto. Yung nasa ibabaw, yung mga Amerikano, hilaw yung pagkakaluto, mga puti. Sabi, gano'n parang naloko tayo ng mga kwento ng araw. Pero nung nalaban natin ng baboy, hindi pala. Di ba? Ganito tayo nilikha ng Diyos. Galing sa alabok, inugisan, tapos hiningahan tayo, nagkaroon tayo ng buhay. Amen. Kaya makita natin, yan po yung gagamitin natin. Pero bago tayo dumako doon sa ating pinakamensahe, human life is so precious, tignan muna natin, ano ba yung sinabi ng mga tao pagdating doon, ano ba yung pagkaunawa ng tao sa kahulugan ng buhay? Ako, pwede ako magbanggit ng isang-isa, pero gusto ko na, yung meron akong pinagkunan nito na talagang nag-research siya o siguro nagsabi sa ibang mga tao, paano mo ba bibigyan ng pakahulugan ang buhay? Amen. Isa-isa. Amen. O yan. Ano ang pagkaunawa ng tao sa kahulugan ng buhay? Ako, kung tatanungin ko kayo, malamang, isa rito ang isasagot niyo. Una, ang sabi ng una, mag-ipon ng yaman at tumaas ang antas sa lipunan. Iyan po ay hindi masama. Diba? Gusto mo maging mayaman. Kaya lang, lagi nating sinasabi, kapag gusto mo yung mga bagay na ito yung meaning ng life na yun, dapat kasama mo rin ng Diyos. Hindi masama yan. Gusto mo mag-ipon ng yaman, di ba? Tapos, tumaas yung antas sa lipunan, okay lang naman yan Basta dapat kasama mo lagi ang Diyos. Huwag mo kakalimutan, huwag puro dito lang. Di ba? Katulad sabi kanina ng Bible, sabi ni Christ, yung nagliligtas ng kanyang buhay, ikaw yung mawawalan yan. Di ba? Pangalawa, lalo na protektahan ng pamilya. Masama ba? Hindi. Kaya lang dapat, huwag puro sa pamilya, dapat ang Diyos kasama lagi. Diba? Pangatlo, makipagkompetensya o makipagtulungan. Meron mga taong ganyan. Gusto niya sa buhay talagang Diba? Makipagkompetensya, makipagtulungan. Ano pa? Mamatay ng matagumpay na natupad ang iyong layunin. Amen. Sino yung ganyan na meaning ng life sa kanya? Diba? Mamatay ng matagumpay na natupad ang iyong layunin. Tapos, maghanap ng kaligayahan at umunlad, maranasan ang kasiyahan o magdiwang. Enjoy life, have fun, di ba? Diba? Okay man, masama bang mag-enjoy ng life? Masama bang umakyat sa bundok, Ate Camille? Hindi naman, di ba? Mag-fun, di ba? Pumunta sa mga Airbnb, hindi masama yan. Kaya lang, huwag mo naman kakalimutan ng Diyos, huwag puro ganyan. Di ba? Hindi masama yan kasi, binigyan ka, nagtatrabaho ka, nagpapakahirap ka, siyempre, gamitin mo naman yan. Mag-unwind ka naman. Di ba? Pero wag mo naman kakalimutan ng Diyos. Wag puro ganyan lang. Doon lang magiging masama yan. Pag yung meaning ng life mo, puro ganito lang. Di ba? Sabi nga, meron sa Bible, di ba? Sabi niya nga, marami na siyang kayamanan. Di ba? Sabi niya, ang kakawin niya na lang, iinom, kakain, magsasaya. Di ba? Sabi nasabi nung mayaman, magtatayo siya ng mga kamalig. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hangal. Ngayon din, kukunin ko ang iyong buhay. Bakit? Puro pagsasaya lang gusto niya
hindi man lang magbigay ng panahon para sa Panginoon. Kaya hindi yan masama kapag kasama mo ang Diyos diyan. Amen. Pang-anim, maglingkod sa iba o gumawa ng mabubuting bagay. Ayan, meron mga tao na ganyan. Yung basta gusto nila laging tumulong sa mga dapat yung mga mahilig sa mga charity. 'Di ba? Ganon yung gusto nila sa buhay kahit na kumikita sila. Nakita ko si Rosmar ganon no? Nakita ko ganon yung isa sa niya, bagamat doon din siya yumaman, pero nakita ko talagang tumutulong din siya. 'Di ba? Yung si Rosmar. Tunod, may ilan na hindi pa rin alam yung kanilang layunin sa buhay. Ayan, sino yung ganyan, no? Na yung meaning ng life, saka hindi ko pa rin alam, pastor, kung di ba? Yan po yung come what may, kung ano yung dumating, di ba? Ano ba? Mag-aaral ba ako? Magtatrabaho ba ako? Magne-negosyo ba ako? O habang buhay na lang akong tambay? Di ba? Walang direksyon sa buhay. Mayroong mga taong ganyan gusto niya, nasa komportable, ay habang buhay na lang tambay, di ba? Ganun na lang. Ano yung panguli? Makarating sa langit pagkatapos ng buhay. Ayan. Yun yung maganda, di ba? Yung mayroong mga meaning ng life niya, makarating sa langit. Ibig sabihin, gusto niya talaga na puro sa mga spiritual na bagay. Marami pang iba. Kapag tinanong ko yung meaning life, pag inisa-isa ko kayo, maaari yung iba dyan, wala dyan yung sagot nyo. Pero siyempre, yung gusto natin bigyang pagpapahalaga rito, bakit ba yung buhay ng tao ay napakahalaga? Ito yung pag-uusapan. Next slide. Yan. Why is so human life is so precious? Bakit ang buhay ng tao ay napakahalaga? Amen? Bakit na? Ibo yung pag-uusapan natin sa palagay nyo na bakit ba napakahalaga yung buhay ng tao? O bakit natin dapat pinapahalagahan to? Meron lang po tayong 3 bagay na pag-uusapan dito. Bakit napakahalaga yung buhay ng tao? Amen? Handa na po ba kayo? Amen? Para makita natin, bakit ba mahalaga yung buhay ko? Amen? Una, man was created in the image of God. Tayong mga tao, lahat ng tao, hindi lang Christian, tandaan nyo, lahat ng tao sa mundo na ipinanganak, lahat tayo po ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Amen. Kamukha ba natin ng Diyos? Nekart, nilalang daw siya katulad ng tano Kamukha ba natin ng Diyos? Saan? Diba? Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, meron bang laman at dugo ang Diyos? Meron bang laman at dugo? Wala. John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya yung paglalang ng Diyos sa atin sa kanyang larawan, hindi sa pagiging laman at dugo. Hindi yung katulad natin na ganito, na tao, na natin ngayon nagsasalita ako sa harapan nyo, lumalakad ako, nagsasalita, hindi po sa ganito. Yun yung pag-uusapan natin, bakit mahalaga na sa tao, bakit napakahalaga yung buhay ng tao. Kasi unang-una, kung ano yung meron Diyos, inilagay niya rin sa tao. Maliban doon kasi ang Diyos hindi. Kung espiritu tayo lahat, ano kaya yung saysay ng buhay? Sa palagay nyo, kung espiritu tayo lahat, ganun din tayo katulad ng Diyos, wala tayong nakikita rito. Hindi ko alam kung magkakakitaan tayo niyan. Di ba? Kaya makita natin, yung pagkakalalang ng atin ng Diyos, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Sa ano ba yung wangis ng Diyos na meron sa tao? Di ba? Yan natin. Dito makikita natin, ganun pala kahalaga, dapat yung buhay ng tao na pinapahalagaan natin. Hindi natin ito sinasayang. Amen. Una, what is the likeness of God in which He created man? Diba? Yan po yung pag-uusapan natin. Una nga, ang unang likeness natin, mentally. Sabihin mo sa katabi mo, mentally. Ayan. Ibig sabihin yan, ang sabi po rito, ay sa isip, nilikha ang sangkatauhan bilang isang makatwiran at may kakayahang pumili. Ulitin ko sa isip, nilikha ang sangkatauhan tayo bilang isang makatwiran at may kakayahang pumili. Sa madaling salita, ang mga tao ay, Kuya Glenn, may kakayahang mag-isip at pumili. Kaya pala tayo, meron tayong isip at nag-iisip tayo, nakakapag-isip tayo. At pwede tayong pumili. Amen. Amen po ba? May isip po ba kayo? Walang sumagot na wala. Di ba?
Kasi kung wala kang isip, hindi ka tao. Amen? Di ba? Dito kaya makita natin, yung kakayahang mag-isip at pumili, galing sa Diyos yun, inilagay niya sa tao. Di ba? Nakita nyo? Kasi pwede rin hindi gawin ng Diyos yan eh. Di ba? Pero makita natin, dahil ganun niya tayo kamahal, ganun niya pinapahalagahan yung tao, inilagay niya yan para sa atin. Ano pa? Ang sabi diyan? Next. Ito ay isang refleksyon ng katalinuhan at kalayaan ng Diyos. Yung pala yun, di ba? Kaya pala, tayo pala ay meron sa atin ng mga matatalino. Merong with highest honor, merong high honor, at meron, di ba, kahit hindi matataas, pero magaganda yung grade. At hindi lang yung katalinuhan, yung bang meron tayong mga talento sa buhay. Katulad nito. Yan. Sino ba nag-drawing dyan? Si Leonardo de Mateo. Di ba? Ang nag-drawing yan. Kilala niyo po ba nag-drawing nito? Ayun po, oh. Si Brother Mario. Binigyan siya ng talino, kakayahan ng Diyos na magaling mag-drawing. Di ba? Kung gusto niyang pa-drawing yung mukha niyo kay Brother Mario, kaya niya i-drawing. Di ba? Ito yung Intramuros. Siguro habang may ginagawa si Brother Mario, dino-drawing niya na yan eh. Di kaya pinagalitan ka ng boss mo, nagdo-drawing ka eh. Di ba? Pero tandaan niyo lahat tayo meron yan. Lahat tayo meron kakayahan, di ba? Iba-iba yung kakayahan natin. Huwag kayong maingit kay Brother Mario. Meron kakayahan si Brother Mario na hindi niya kaya. Si Tatay Jerry, hindi ko nga alam na siya pala gumagawa ng mga yung sarili niya pala, di ba yung business si Tatay Jerry? Tinanong ko siya, bro, ikaw ba gumagawa niyan? Kasi hindi wala sa kanya, hindi ko alam na marunong din pala siya sa mga ganon. Nagulat ako na siya pala gumagawa rin nun. Maano rin pala, malikot din pala isipan ni brother, di ba? Yung likot ng isip niya, sana doon lang, no? Wala din sa babae, no? Di ba? Maano yung ibig sabihin, di ba? Yung, parang ganoon din kay Brother Mario, kaya lang sa kanya doon sa aspeto ng di ba? Iba-iba tayo ng karunungan, iba-iba tayo ng mga binigay ng Diyos. Kapag yung mga bagay na yung galing sa Diyos yun. Diba? Kaya dito, wala kang ipagmamalaki. Kung magaling ka, pasalamatan ka na Diyos dahil ibinigay sa iyo yan. Sila Brother Mario, sila Tatay Jerry marunong, pero meron silang hindi kayang gawin na kaya kong gawin. Ako hindi ko kayang gawin yan, pero meron akong kayang gawin, hindi nila kaya. Tayo rin sa bawat isa sa atin. Magkakaiba yung ibinigay sa atin ng ating Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, kaya nga ako hindi ako naniniwala na merong taong bobo. Ako naniniwala walang taong bobo. Hindi lang nag-aaral, tamad lang siguro mag-aral, kaya nagiging bobo. Diba? Hindi ako naniniwala kasi mag-aral lang po tayo. Diba? Ako si Pastora, nakita ko yan nung nag-aral yan, mahina sa English yan eh. Mag-aral siya, nakita ko ginagawa niya para matutong sa English. Bumili ng dictionary yan, minememorize niya yung Tagalog-English. Minememorize niya yun. Kaya nung nag-aaral siya, kaya naging siya. Kaya gano'n lang, yung mag-aaral lang ba? Diba kaya tayo makikita natin, yung mga bagay na yan, binigay sa atin ng Diyos yan. Yung mentally, isa na mayroon ng Diyos na binigay sa tao. Yung mga nakita natin, mga na-invento, yung cellphone, lahat ng bagay na nakikita natin, galing sa kaisipan ng tao at ibinigay ng Diyos doon sa bawat tao. Diba? Kaya makita nyo, hindi tayo pare-parehas. Diba? Kasi kung magiging pare-parehas tayo, hindi balanse ang mundo. Diba? Halimbawa, kung ang lahat ng tao marunong lang mag-drawing, paano ngayon yan? Walang marunong mag-imbento. Di lahat ng gagamitin natin, naka-drawing lang lahat. Diba? Pag manonood tayo ng debate, drawing lang ni Brother Mario, nood kayo dyan. Diba? Ganun lang. Pero dahil merong talino na marunong gumawa ng TV, natuto yun. Yung gumawa ng mga ilaw. Makita natin yung mga bagay na yung mga nakaka-imbento, galing sa Diyos yun na inilagay sa tao. Yung meron ng Diyos, inilagay niya rin sa tao. Kaya nakita nyo, ganun kahalaga ang tao. Kasi kung yung meron ng Diyos, nilagay niya sa tao eh. Ngayon, bakit mo sasayangin yung buhay mo? Kaya nakita nyo, nakita natin ito, dapat walang tao na maghihirap. Bakit? Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, gagamitin mo ngayon yan. Diba? Kapag dito, nabuhay ka mahirap, mamatay ka mahirap, kasalanan mo yan. Binigyan ka ng kalayaang pumili.
Binigyan ka ng pag-iisip ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos na pumili. Dapat alam mo ang gagawin mo. Amen, di ba? Gamitin mo yung gift na binigay, yung talento, yung kakayahan na binigay sa iyo ng Diyos. Gamitin mo yung mga bagay na yun. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, hindi lang mentally. Pangalawa, morally. Kagandahang asal. Amen. Kaya makita nyo, pag sabi nga po rito, doon sa kagandahang asal, sabi rito, sa moral na espeto, nilikha ang sangkatauhan sa katwiran at perpektong kawalang sala na refleksyon ng kabanalan ng Diyos. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilikha at tinawag itong napakabuti. Ang ating konsensya o moral na kumpas ay isang bakas na orihal na estado na iyon. Dito makikita natin na ang bawat tao ay merong mabubuting kalooban o mabubuting tao. Ako, naniniwala ko, kahit yung pinakamasamang tao, sino ba pinakamasamang tao sa palagay mo nakilala mo? Ate Redeline. Wala kang alam? Yung pinakamasamang tao na kilala mo, kahit yung pinakamasamang tao, meron pa rin mabuting kalooban yan. Bakit? Kasi kung ano yung meron Diyos na kagandahang asal, nilagay niya rin sa tao yan. Nababago lang ang tao. Nakita mo, nung nagkasala yung tao. At minsan, yung tao yung pumipili para siya magkasala. Kasi binigyan ka rin ng kalayaan ng Diyos. Kaya nga yung pagpili natin, black and white, right or left, di ba? Good or bad, ganun lang yan eh. Kaya dito makita natin, tayong lahat ng tao, lahat tayo na nandito. Kahit sabi mo, itong katabi ko, yung kaibigan ko, hindi ako miniwala ka, Pastor, salbahe to, kinichismis ako lagi nito. Inaaway ako lagi nito. Hindi mo masasabing ganun bagay eh. Tingnan natin, example natin. Yan, sino nakakilala rito kay Pablo Escobar? Sino nakakilala dyan? Pablo Escobar. Kilala ni Brother Mario. Sino pa nakakilala? Pablo Escobar. O yun, si Ate Lorena. Diba? Yan, si Pablo Escobar, basahin natin, was a Colombian drug lord. Grabe, doon pa lang doon sa Wikipedia ko kinuha to eh. Colombian drug lord, narco-terrorist. Ang gaganda ng mga no? And politician who was the founder of the Zone leader of the Medellin cartel. Amen. Yung cartel na yan, yung cartel ng mga drugs po yan. Hindi yung cartel ng mga bigas. Diba? Cartel ng mga drugs. Diba? Halos sa buong mundo, marami siyang ng mga drugs. Diba? Sabi dyan, dubbed the king of cocaine. Escobar was one of the wealthiest criminal in history. Having hindi ko alam paano basahin, amaze ba? Hindi ma-amaze no? An estimated net worth of $30 billion by the time of his death. Diba? Yumaman siya ng ganong kayaman sa pagiging drug lord. Ganon lang pala kailangan para yumaman, no? Magtinda ka lang pala ng cocaine. Amen. Yung taong ito, sa buong mundo, kilala talaga yan. Si Pablo, may pelikula nga yan eh. Si Pablo Escobar eh. Ganon siya. Yung mga kartel ng mga drugs, di ba? Meron siya niyan. Tawag nga yung Medellin. Di ba? Kahit sa buong mundo, meron siya sa mga Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo, meron siya, doon siya nagpapadala ng mga cocaine, sa kanya lang lahat yan. Kaya nagyumaman siya ng ganon. Ngayon nakita natin, kung titignan mo yung taong yan, talagang pumapatayan, nagpapapatayan, pag medyo nagiging yung hindi ka, hindi ka sumusunod sa kanya, na nagbe-betray ka sa kanya, ipapatayin ka niyan. Amen? Pero ano po yung punto ko rito? Alam niyo po ba si Pablo Escobar, kahit ganun siya kasamang tao, sa Colombia, kinilala siyang Robin Hood. Ano ba yung Robin Hood? Yung tumutulong sa mahihirap. Nakita nyo? Kahit ganun siya kasama, inisip niya, wala siyang pakialam kung magmamatay kayo sa pagdadrugs nyo, okay lang yan. Basta mahalaga, kumita ko. Pero meron pa rin siyang magandang puso, mabuting kalooban. Bakit? Kasi ang Diyos nilikha tayo, di ba? Yung meron siya na morally, kagandahang asal, nilagay niya rin yan sa tao. Kahit katiting, sa puso na meron yun. At tayong mga tao, ganun din po yun. Ba, nakukuha ka ba Kung ikaw ba, tutulong ka pa ba? Hindi ka, huwag ka nang tumulong. Total, nandiyan ka na sa pagiging loko-loko mo, mamatay na kung mamatay. Pero hindi, ang dami pa rin niyang natutulungan, nabasa ko niya,
nakatutulong pa rin po siya doon sa mahirap, doon sa mga nangailangan. Binibigyan niya ng mga bahay, kung ano yung mga pangailangan, ibinibigay nitong si Pablo Escobar. Ang punto ko rito, nakita nyo, kahit gano'n kasama ang tao, meron pa rin niyang kagandahang loob sa kanyang puso. Bakit? Yung wangis ng Diyos na morally na kagandahang asal, inilagay niya sa tao. Diba? Kaya nga makita natin, yung buhay ng tao, ikaw na lang yung gagawa at kikilos niyan kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Ubang sa ano, ikaw yung umuhubog. Diba? Pero yung kagandahang asal, nakaano na sa ugat natin yan, sa ano natin yan. Nandun na yan. Natural na yan. Kaya lang, nababago lang yan doon sa takbo ng buhay kung paano ka mamuhay. Amen? Kaya ganun po yung nangyayari. Amen? Yung pangatlo, ano po yung wangis na? Ito po yung mga wangis natin sa Diyos, ha? Kaya hindi siya literal. Hindi siya yung material, physical. Yung mentally, morally, pangatlo, socially. Pag sinabing socially, sabi po rito, ay ito po yung pagkikipagkaibigan. Ito yung social na aspeto. Nilikha ang sangkatauhan para sa pakikipagkaibigan. Ito ay isang refleksyon ng trayo na kalikasan ng kanyang pag-ibig. Diba? Kaya nakita nyo, diba? Yung binasa natin, nilalang ng tao, diba? Ayang Diyos, diba? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Pag sinabing natin, ilan po yon? Diba? Higit sa isa yon. Diba? Kaya makita nyo, nung nilalang ng Diyos ang tao, meron na siyang kasama. Kaya doon pala pinapakita natin yung meron ng Diyos yung pakikipagkaibigan, yung pakikipag-gather, nandun na kagad sa ating Panginoon. Kasi nung nilikha niya yung tao, tayong mga tao, nandun na, alam naman natin yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nandun na sila. Nung sabi niyang lalangin natin ng tao. Diba? Ayon sa ating wangis. Diba? Ang sabi ng ibang relihiyon, anghel daw kasama. Wala namang wangis ng Diyos yung anghel. Di ba? Kaya hindi pwedeng yung anghel, kasi yung doktrina sinasabi nila, na nung nilalang ng Diyos yung tao, yung sinabing lalangin natin, mga anghel daw kasama. Hindi po mga anghel. Bakit? Yung anghel, yung wangis ng anghel, wala po doon sa wangis ng Diyos. Tayo yung binigyan doon, di ba? Yung tao. Amen. Kaya dito makikita natin, doon pa lang, nandun na kagad yung trayon, di ba? Pakikipagkaibigan. Nakita ng Diyos yung lahat, sabi nito, sa pangunahing relasyon na sa katauhan, ay nagpapahiwatig ng pagkakaibigan sa Diyos. Basahin natin yung talata. Ang sabi ng Genesis, next, kuya, 2:15-17, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Next. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakainin ang bunga ng yon sapagkat sa araw na yon, kainin mo yon ay mamamatay ka. Kapatid, huwag yung tignan yung thought nung talatang binigay ko. Ang gusto kong bigyan pansin rito, nakita nyo, meron siyang kausap dyan. Yun makikita natin na noon pa lang nakita nyo, yung pakikipag-socialite, pakikipagkaibigan, naroon na sa Diyos, ngayon inilagay niya sa tao yan. Kaya nakita nyo, tayong mga tao, hindi dapat ang tao nag-iisa eh. Yung ikaw lang mag-isa. Di ba? Kaya nakita nyo, pag ang tao ganun, parang hindi siya tao eh. Kasi nilikha, katulad yan, nandito tayong lahat. Natutuwa ang Diyos dyan. Nakikita niya, nagkasama-sama tayo. Di ba? Yung social gathering natin. Ganon din sa trabaho. Ganon din sa school. Kaya nakita nyo, ang tao nilikha niya sa ganyan na talagang nakikipagkaibigan, gumagawa ng mga samahan, gumagawa ng mga grupo. Kaya hindi pwede yung nag-iisa lang eh. Kaya nga doon sa 18, nung napansin niya si Adan, next slide. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Nakita niya, hindi na maganda na nag-iisa ang tao. Kaya nga, alam niyo na kagad na dapat yun sa kanya, yung pagiging pakikipag-kaibigan, pakikipag-gather sa iba, nung silang tatlo, ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang tao talagang nakita niya kapag nag-iisa, hindi maganda. Amen? Kaya dito makita natin, kaya nga binigyan niya siya ng ng mga kasama, binigyan siya ng babae. Kaya kapag ang tao ay nag-aasawa, tuwang-tuwa ang Diyos. Bakit? Nakikita niya yung kalikasan niya na binigay niya sa tao. Diba? Na nakita natin, nagkakaroon ng relationship.
Pag nakita niya na nagtutulungan tayo, natutuwa ang Diyos. Pag nakita niya na mayroong nag-aasawa, nagiging mag-partner, kinakasal, tuwang-tuwa ang Panginoon. Kaya dito makikita natin mga kapatid, yung isa na binigay sa atin ng Diyos, yung pagiging socially, di ba? Yung pakikipagkaibigan natin, pagsasama natin sa mga gathering. Kaya dapat, no, wala yung mga tao na ikaw lang mag-isa, hindi ka mabubuhay pag ikaw lang mag-isa. Ba? Pag ikaw lang isa, baka kung ano yung abutin mo sa buhay kapag nag-iisa ka lang. Kaya dito kinakailangan talaga, nilagay ng Diyos sa tao yan, na nasa isip ng tao, naghahanap siya ng kasama. Di ba? Ganun ba? Kayo ba, gusto niya ba, kailang lagi nag-aasap ka ng kausap, gusto mo meron kang kausap, gusto mo meron kang kasama, di ba? Kaya minsan, kaya nag-asawa rin, hindi lang dahil sa gusto mo siya mapangasawa, gusto mo meron kang katuwang sa buhay Di ba kaya yung nilagay sa atin ng Diyos, yung socially na meron ng Diyos na inilagay din niya po doon sa tao. Amen. Kaya makita natin yung tatlong bagay na yan, yung wangis ng Diyos na inilagay niya sa tao. Ano ang dahilan kung sasayangin natin yung ating buhay? Na meron na yung Diyos at nilagay niya sa tao. Amen. Kaya itong buhay natin, napakahalaga ito. Diba? At huwag nating sasayangin yung buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pangalawa, makes man unique among God's creation. Ginawa tayong kakaiba sa lahat ng nilikha ng Diyos. Amen. Sino ang naniniwala na ang tao ay, ba yun? Oh, nawala ko doon ba? Galing tayo sa unggoy. Ayan, sino naniniwala? Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang ano yan? Mukha bang unggoy? Hindi. Di ba? Tayo, nilikha tayo ng Panginoon na unique. Di ba? Nilikha tayo ng Panginoon na kakaiba. Amen? Kaya tignan natin na grabe yung effort na ginawa ng Diyos, malikha lang tayo. Kaya nakita nyo, kumbaga sa nung ginawa tayo ng Panginoon, nung nilikha tayo ng Panginoon, grabe yung inisip niya kung paano yung gagawin niya sa tao. Tapos tayo, nung nilikha ka lang, binigyan ka ng pagkakataon ng isang buhay dito sa mundo, sasayangin mo lang. Di ba? Sasayangin mo lang. Yung buhay mo, hindi mo alam. Ilang taon ka ba mabubuhay sa mundo? Di ba? Kakapiranggot lang, parang singaw lang tayo Ngayon, bakit sasayangin mo yan? Sabi, kahit anong estado mo sa buhay, pastor, pasensya ka na, talagang mahirap kami, talagang, boryong na. Hindi. Kahit ano yung estado, kasi binigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos, binigyan tayo ng kayahang pumili, kaya nating mabuhay, kaya natin mabago yung buhay natin. Diba? Dito kaya nakita natin, nilikha tayong unique ng ating Panginoon. Diba? Hindi tayo nilikhang pare-parehas. Kung tayo kaya nilikha ng Diyos na magkakamuka, ano kaya itsura ng mundo? Diba? Pagtingin mo sa gano'n, yung mukha mo, nakikita mo, no? Ngayon, tignan mo yung katabi mo, okay ba yan? Yung nilikha ng Diyos na yan? Tignan mo yung mukha niya. Diba? Ayan. Diba? Kakaiba yan, napaka-unique niyan. Wala kang makikita niya sa mundo. Nag-iisa lang yan. Kahit nga yung mga kambal, magkakaiba yan Di ba? Kahit nga yung mga kambal, magkakaiba yan. Hindi ba pare kasi, ganun ang Diyos kasi nakita niya, biro mo, pag dilikha mo ang tao, magkakamuka, magkakaparehas, walang kwenta ang mundo. Kaya dito, yun yung pinaka. Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Nakita nyo, doon pa lang sa paglikha, ipinapakita ng Diyos yung kanyang kabayan. Next pa, sabi diyan, ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa mo sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Amen. Kaya dito makikita natin mga kapatid, amen, makikita natin kung gaano kakaiba yung paglikha niya sa tao. Na tayo, naging espesyal tayo sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon. Amen? Next. Sabi diyan, what makes man unique in God's creation? Ano ba yung uniqueness nating mga tao sa paglikha niya sa tao? Una, next. God arranged our physical bodies. Ang anumang aking sangkap o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata.
Dito makikita nyo, mga kapatid, nung dandon pa lang tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating mga nanay, di ba? Nakita nyo, doon pa lang, iniaayos na ng Diyos kung saan nakapwesto yung mata mo, kung ano yung itsura ng mata mo. Di ba sabi dyan, di ba? Anumang aking sangkap, O Diyos, ang lumika, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Kaya dito makikita nyo, di ba? Kasi God is a God of order. Inaayos niya yung pagkakalikha niya dun sa tao. Tignan niyo yung mga tao, di ba? Pati yung mga buhok natin, magkakaiba tayo. Iniayos niya yung buhok natin ayon dun sa ating hugis ng ating ulo at ng ating mukha. Tama po ba? Tignan niyo, hindi tayo pare-pareho ng ano, no? Tignan mo yung mga kalbo. Ayan, si Atan medyo magkakalbo na. Tignan mo, magandang tignan. Bilog kasi yung mukha ni Atan eh. Bilog kasi si Tatay Rene, si Tatay Nino. Pero subukan mo na sila ay yung ulo nila yung parang kamote. Tapos kalbo, ano kaya itsura? Hindi eh, di ba? Hindi ganun ang nakakalalabasan eh. Kasi alam na ng Diyos kung saan maganda yung tao eh. Sabi na iba, Pastor, bakit ako pangit? Ba hindi walang pangit sa ng Diyos Ang tanong ko ngayon, satisfied ka na ba sa pagkakalikha ng Diyos sa'yo? Diyos sa itsura mo? Walang tumututol? Walang violent reaction? Walang magtataas ng kamay? Pastor, ako kulang pa. Di ba? Wala, di ba? Satisfied ka. Kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, tanggapin mo yan. Di ba? Kaya makita natin, di ba? Doon pa lang makikita natin. Sabi nga ng Panginoon, yung ating buhok, bilang niya rin po yan eh. Alam niya kung ano yung maganda doon sa tao. Kaya dito sabi niya, di ba? Doon pa lang nakita natin kung paano niya inayos. Di ba? Bagamat sabi ko, hindi tayo merong maganda, merong hindi maganda, pero merong laging purpose ang Diyos kung bakit ganyan yung pagkakalika niya. Tayo, wag na tayong magtaka kung gwapo at maganda sila Marian. Di ba? Ganun yung niligsa sila ng Panginoon eh. Diba? Pero tandaan natin, yung kaligtasan din natin wala sa ganda at gwapo. Di ba? Hindi rin yung basehan ng Panginoon. Di ba? Kaya makikita natin dito, gusto lang natin pakita rito, yung uniqueness, di ba, yung kahanga-hanga, yung kakaibang paglikha niya doon sa tao. Kasi hindi niya namang ginawa yan doon sa mga hayop, di ba, doon sa ibang mga nilikha niya sa mundo. Sa tao niya lang ginawa yung mga bagay na yan. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, an amazing creation beyond human ability to duplicate. Sabi diyan, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at ang iyong nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Amen. Dito makikita natin, hindi lang yung panlabas ang inayos ng Diyos sa atin. Tignan niyo po, ang tao walang kayang makaduplicate niyan. Di ba? Yung mga kidney natin, yung mga function niya, yung heart natin, yung mga vein natin, yung mga nerves natin. Di ba? Nakita nyo, yung bawat isa dyan, mayroong koneksyon sa bawat isa. Di ba? Hindi pwedeng mawala yung isa dyan. Kaya pag ikaw malusog yung kidney mo, huwag mong bebenta yan. Amen. Di ba? Huwag mong bebenta yung kidney mo. Dalawa yung kidney natin. Kaya dalawa yan, malaki yung function yan. Malaki yung function yan doon sa organ natin. Kasi yan yung sumasala lahat ng toxic natin eh. Kapag binenta mo yan, isa na lang sumasala yan. Di ba? Kaya dito makikita natin, sabi nga dyan, di ba? Sabi ni David, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilabot at kamangha-mangha. Kasi yung mga bagay na yan, hindi kayang i-duplicate ng tao yan eh. Kayang i-duplicate ng yung robot na gagawa nila. Nakakapag-function. Pero yung nasa loob niyan, yung mga nerve, yung mga vein, yung mga dugo dyan na dumadaloy, yung ating puso na nagpa-pump ng mga dugo, yung mga brain, hindi kaya yan. Inilagay niya lang yan doon sa tao. Ngayon, ganyan kahalaga tayo sa Diyos, bakit hindi mo pinapahalagahan ang iyong buhay? Diba? Yun yung lagi nating tanong sa ating mga sarili. Bakit hindi natin pinapahalagahan to? Kung paano ka pinahalagahan ng Diyos, dapat ganun mo rin pahalagahan yung isang buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Tingnan po, palakpakan natin ng Diyos.
Amen. Ngayon po, tandaan po natin, mula sa simula hanggang sa ngayon at sa kasalukuyan, ang Diyos ay itinakda niya sa maayos yung ating buhay. Sa panghuli natin, sabi diyan, the immeasurable love of God, yung hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Amen. Makita natin, alam ng Diyos na ang tao ay babagsak sa pagkakasala. Kaya alam nyo, hindi niya lang inayos yung ating pisikal, hindi niya lang inilagay yung kanyang wangis sa atin. Alam niya, gusto niya na makakasama niya rin tayo sa huling panahon ng ating mga buhay. Kaya yung hindi niya masukat na pag-ibig, ay inilagay niya yan sa tao. Basahin natin yung ating talata. Ang sabi diyan, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ngayon makikita natin mga kapatid, yung ating mga kasalanan, walang ibang tumubos niya maliban sa ating Panginoong Kristo. Amen. Next, isa-isay natin. Christ offered Himself to redeem our sin. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Amen. Kaya tayo po, kaya nga kinakailangan natin sumampalataya sa Panginoong Kristo. Kung gusto nating mapatawad yung ating mga kasalanan, siya yung tumubos ng ating mga nung ating lahat ng mga kasalanan nating nagawa, nung tinanggap mo si Kristo, tinubos na lahat yun, nilinis na ng Panginoon yun. Amen? Pangalawa, next, God did all to prove that He is fair. Ang Diyos, wala po siyang favoritism. Ano man yung lahi natin, ano man yung relihiyon natin, di ba? Sabi rito, siya'y inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya nakita, di ba, lahat. Pag sinabing lahat, wala siyang binanggit na ano man dyan. Pag sinabing lahat, lahat ng tao na nabubuhay, na nagkakasala, kapag sumampalataya kay Kristo, nag-repent ng kanyang kasalanan, patatawarin ng Panginoon. Nakita nyo, ganyan, unti-unting inaayos ng Diyos yung buhay nating mga tao. Kaya napakahalaga ito sa Diyos eh. Diba? Ayaw niyang mapahamak tayo. Kaya yung di niya masukat na pag-ibig sa atin, ginawa niya sa atin. Diba? Kaya tayo rito, kaya tayo nandito. Next, pangatlo, sabi diyan, Jesus' sacrificial death satisfies God's wrath against us. Diba? Yung pagsasakripisyo ni Kristo, kasi dati, tayong mga makasalaman to, nandun yung puot, yung galit ng Diyos sa atin. Pero dahil kay Kristo, natuwa ang Diyos. Sabi niya, ginawa ito ng Diyos, doon naka-highlight na lang, upang patunayang siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisa ng mga kasalanang nagawa ng mga tao. Diba? Kaya makita natin noon, talagang nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo, nagtitimpi siya. Hindi ka pa rin niya sinuhusgahan. Diba? Ginagabayan ka pa rin niya. Kaya ngayon, nandito tayong lahat. Dahil sa pagtitimpi ng Panginoon, nandito tayo ngayon lahat. Amen? Pangapat at panghuli, the abundant grace of God. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana yung kanyang kagandahang loob. Amen? Ganon tayo, nakita nyo? Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Diba? Mula po doon sa paglikha hanggang tayo ngayon, yung sa pinanganak tayong lahat. Diba? Iniayos niya yung lahat sa ating katauhan. Tapos ngayon, para doon alam niya na mahuhulog tayo sa pagkakasala. Kaya makita natin, gumawa siya ng paraan para ma-save tayong lahat. Ngayon, ano yung dahilan? Bakit hindi mo pahalagahan itong ating katawan? Amen? Sa panghuli natin, next. Ang sabi sa ating pagtatapos, sa Matthew 10:29-31, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayon man, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng Panginoon, ng Ama. Dito makikita natin, di ba? Binibigyang pagpapahalaga ng Diyos dito yung maya. Di ba? Sabi niya rito, di ba? Na kahit yung maya, hindi yan nagtatrabaho, di ba? Hindi yan nagugutom. Hindi yan nahuhulog sa lupa. Tuloy-tuloy pa rin, ganun niya kamahal yung maya. Pero sabi niya sa susunod na talata, next, at kayo, maging ang buhok niyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya.
Nakita nyo kung gaano pa rin kahalaga tayo sa Diyos? Pero tayong mga tao, hindi natin pinapahalagahan yung buhay natin. Di ba? Yung ibang tao, okay lang sa kanila. Pero tayo, tignan nyo, yung Diyos, lahat ginagawa ng Diyos para sa atin. Diba? Lahat ginagawa niya. Pero tayong mga tao, ano ginagawa natin? Diba? Okay lang sa kanila kahit mamatay na nang walang legacy sa buhay. Diba? Walang nagagawa sa buhay. Okay lang sa iba. Kaya nga tayo, alam nyo, napakamapalad natin, naririnig natin yung ganitong mga salita. Kasi ngayon, kaya mo nang pahalagahan yung buhay mo. Tandaan natin ang pagpapahalaga sa buhay, hindi lang sa mga spiritual na bagay. Kahit doon sa mga physical nating mga bagay. Ba ako nga, medyo nagsisisi rin ako sa sarili ko dahil ako'y nakakilala sa Panginoon 25 or 27 years old na po yata ako. Kasi ngayon nakita nyo, noon kasi pabaya tayo sa kahit ano pwedeng kainin. Di ba? Alam naman natin, pag kumakain na puro matamis, ano mangyayari, Tatay Rene, pag puro matamis? Diabetes, di ba? Puro maalat, ano mangyayari? Di ba? Kidney, di ba? Puro taba ng baboy, di ba? Lahat ng sobra, di ba? Kaya makita natin, ngayon pa lang dapat mga kabataan, doon sa mga kabataan ngayon, ingatan nyo na po yung katawan nyo. Ingatan na po natin yung katawan natin. Di ba? Pangalagaan natin yan. Huwag kayong puyat ng puyat. Ha? Nagpupuyat kayo. Kung nagpupuyat kayo para sa school, okay lang po yan. Para sa trabaho. Pero ang problema, nagpupuyat kayo, walang kakwenta-kwentang bagay. Sinisira nyo inyong katawan. Ang sabi ng unang Korinto, basahin natin, hindi ba nyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Nakita nyo, itong katawan, pinagkaloob ng Diyos sa atin ito. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos sa isang buhay. Kaya sabi niya, hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Yung katawan nyo po ngayon yan, hindi sa iyo yan. Ginawa ka lang steward ng Panginoon. Katiwala ka lang. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos mabuhay sa mundong ito. Hindi kanya ginawang ipis, daga, na kanina tumatakbo, nakita ko, na pusa. Di ba? Hindi ka ginawa hindi ka ginawang buhaya o unggoy. Ginawa ka niyang tao. Kahit ganuman yung estado natin sa buhay, di ba? Ginawa ng Diyos kasi pinagkatiwalaan ka niya. Binigyan kaya itong buhay na to, ilang taon man, yung ilalagay ng ating mga katawan dito sa lupa, pahalagahan po natin yan. Kasi binili tayo ng Diyos sa isang halaga. Kaya sabi niya, kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Mga kapatid, yung pagpaparangal sa Diyos, hindi lang nandito ka sa church. Hindi lang yung magkakaroon ka ng ministry. Hindi lang yung mananalangin ka. Hindi lang yung ma-attend ka sa light group o home light group. Kahit nasa trabaho ka, mapaparangalan mo ang Diyos. Ipakita mo lang yung Christ-likeness. Yung pagiging totoong Kristiyano mo. Napaparangalan mo na ang Diyos. Diyan mo gamitin yung katawan mong yan. Nagtatrabaho ka dyan, yan yung talent na binigay sa'yo ng Panginoon. Ngayon, yung katawan mong yan, gamitin mo yan para maparangalan ng Diyos. Makita si Kristo sa buhay mo. Sa school, ganun din yung mga estudyante. Kayong mga estudyante, sa mga eskwelahan nyo, maipakita nyo na mapaparangalan ng Diyos sa buhay nyo. Sa mga, kahit saan man tayong lugar nandun. Yung mga nanay na nasa bahay lang, nag-aalaga sa kanilang mga paanak, di ba? Sa mga kabiban, mapakita natin, maparangalan natin ng Diyos. Hindi lang yung nandito ko sa church, doon mo lang mapaparangalan ng Diyos. Kahit saan lugar tayo nandun, yung maipakita mo yung pagiging totoo mong Kristiyano, yung pagiging Kristyan mo, yung pagiging born again mo, makikita yung Kristo sa buhay mo. Amen? Kaya dito makita natin, ganun kahalaga yung buhay ng tao. Pinagkatiwalaan lang po tayo dito mga kapatid. Binili tayo ng Panginoon, binigyan kanya ng buhay. Isa lang yung buhay yung binigay sa atin ng Panginoon. Bigyan mo na ng pagpapahalaga yan. Huwag mong sasayangin yung buhay na yan. Huwag natin sasayangin yung buhay natin. Ba? Kung nag-aaral ka ngayon, mag-aaral kang mabuti. Ba? Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka ng mahusay. Kung ano man yung mga ginagawa natin, gawin natin ng karapat-dapat. Yung makikita natin na pagdating ng araw, kapag tinanong ka ng Panginoon kung ano yung ginawa mo doon sa lupa, ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, mabuti at tapat na lingkod ng Panginoon.
Napakaganda yung, kung gano'n yung maririnig natin. Amen? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, sinasabi natin, di ba? Yung buhay natin, ako, kala ko lang noon talagang, sabi ko nga, medyo napabayaan ko yung katawan ko nung aking kabataan Napabayaan ko yung aking katawan. Kaya sabi ko kay mga kabataan ngayon, maging ano lang po tayo. Yung pagkain natin, yung balance na pagkain lang. Konting maalat, konting madami, gano'n lang. Pwede may, hindi naman tayo pinagbabawala, huwag ka kumain. Basta't huwag lang laging puro, di ba? Puro maalat, puro, di ba? Yung laging ulam nyo, laki mi ngayon, laki mi bukas. Baka sa isang linggo kang puro laki mi, susunod yan, ang taas na ng creatine mo. Di ba? Tapos puro chichirya ka pa. Nako po. Gusto mo talagang mawala na yung kidney mo. Ikaw rin yung pumapatay sa sarili mo. Bakit? Nakikita natin, di ba? Doon sa lugar namin, ang dami ko nakita mga stroke. Pero nakita mo, naninigarilyo pa rin, umiinom pa rin. Bakit kaya ganon? Ang dami ko nakita sa lugar namin, mga na-stroke na, mga nakagano na, umiinom pa rin, naninigarilyo pa rin. Walang pagpapahalaga sa buhay. Hindi nila naiintindihan, no? Kaya sana po tayo yung gagamitin ng Diyos sa kanila. Nakita ko yung mga ganong tao, no? Nakita mo, meron ka ng sakit. Inuubo ka na, sigarilyo ka pa na. Grabe. Ba? Ang dami ko nakita sa lugar namin, grabe. Payat na, naglalasing pa rin. Talagang gustong patayin yung sarili. Bakit? Hindi niya alam. Mahalaga yung buhay. Kung alam niya lang sana to, hindi niya gagawin yon. Kaya tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam natin itong mga bagay na ito. Kaya ngayon, sana po, pahalagahan natin itong buhay natin na ito. Diba? Yung bawat sandali ng buhay. Pasalamat tayo. Sabi ko nga, binigyan tayo ng pagkakataon Diyos ng buhay. Ano man yung estado natin sa buhay, sabihin natin, Pastor, ako parang ayoko, mahirap kami. Hindi. Gawin mo yung iba, binigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Gamitin mo yan. Diba? At meron tayong mga talento, gamitin natin yung mga bagay na yan. Amen? Sige, tayo po yumuko at tayo manalangin. Hallelujah, Lord. Glory, Lord. Maraming pong salamat. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na itong buhay, isang buhay na ibinigay mo sa amin, tunay nga, Lord, na ipinakita mo sa amin kung paano, Lord, pinahalagahan mo yung buhay na ibinigay mo sa amin. Yung ginawa mo yung lahat mula doon sa paglikha hanggang sa katapusan ng aming buhay. O Diyos, ano yung dahilan para hindi namin bigyang pagpapahalaga itong isang buhay na ibinigay mo sa amin? Lord, kung ako may nagkulang, kung ang bawat isa man sa amin ay nagkulang, tulungan mo po kami, Ama, at hindi pa man huli ang lahat. Kami, Lord, ay mayroong buhay pa, humihinga kami, kaya pa namin makapagbago, kaya pa namin baguhin yung mga bagay na ginagawa namin na sumisira at sumasayang sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, O Diyos. At Lord, hindi lang para sa amin ito, naway ma-share namin, Lord, sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga anak, sa aming mga nanay at tatay, lolo at lola, sa aming mga kaklase, katrabaho, kapitbahay, kaibigan, kabarkada. Lord, tulungan mo, Lord, para malaman ng bawat isa na itong buhay na ibinigay sa amin, binigay sa atin ng Diyos, ay lubos nating pahalagahan. Sapagkat hindi atin ito, pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon sa katawang ito. Gamitin natin sa nararapat itong ating katawan na ito. Hallelujah. Purihin at sambahin kayo, Diyos. Panginoon, pagpalain mo nawa kami at ingatan, O Diyos. Paliwanagin mo nawa, Panginoon, mukha sa amin at maging mapagbiyaya ka pa. Itaas mo nawa, Panginoon, ang iyong mukha sa amin at bigyan kami ng kapayapaan. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. God bless po sa inyong lahat.